Oh. Mga igsoon, ako mong hangyoon nga in order for us nga makita na itong dagan sa kalibutan, mga superpower, the church and state combined, mao ni ang Amerika ug ang Vatican. Atong July 20, di ba? March, sa atong Earth Sabbath, walang takabalo no, kung sa dagan sa kalibutan. But the globalists are working against us. No, na ako'y video ni Vigano niya, kung may mo ato ng tanawon, the latest niya nga video, interview siya sa usap ka American journalist assigned sa Vatican for 30 years. Ug dunay daghan kay pa ang gipangbulga mga igsoon sa panghitabo sa kalibutan nga dili ta katuo nga mahitabo. Na ako'y gipangsultian mga tao di sila motuo eh. Di sila motuo mahitabo kana. So mato nga nakaingon ko ba nga sakto gid ang isulti sa great controversy. Nag-ingon nito daghan kay dili motuo pero sa panahon nga mahitabo na ulahin na ang tanan. Una nga ang ulahan karon is ang katawhan sa Ginoo. So si Kristo sa iyang pagbalik sa langit mga igsoon, iyang giampo. Ingon niya nga, I pray for this. I pray not for the world. Tungod kay kalibutan, di man mutuo. So, palihan na ito karon nga sistema. Manulti ta, wa kay mutuo. So, muna nga atong pasalamatan kay mga igsoon, no? Nga kita magatabog din bisag pila na takabo. But then, tungod kay ang Ginoo is guiding His people. No? So, di pa siya balik. Giampo ni Kristo, iyang mga disciples, ug ang tanan nga mugto sa iya giampo. Ang imong espiritu dili espiritu ni Kristo anon. Kay nga naman dili kalibutanon man. Di ba? Kalibutanon ang imong una-una. So, mga igsoon, tan-awa ninyong balita o unsay panghitabo. Makaingon ka nga mauna ni ang gisulti sa Matthew 24 nga sa di pa mo balik sa Kristo mga panghitabo. Dili na nato wa na di matingala ka ang Saudi Arabia biya. Matingala ka nga dito lang daan sa amo ang sa Pictaurana no katong amo ang camp area dito. Matingala ka nga every now and then galumong tanan. Ngano na daghan mag-ulan. Tungod kay dunay daghang vegetation. Kay ang ulan man gud evaporation man gud eh. But kung moingon kag Saudi Arabia, Dubai, UAE, wala kaayoy vegetation diya mga igsoon. Pero matingala kag grabe ang rainfall. Baga kayo ang rainfall, murag 650 mm. Tanaw na unsa kabaga na rainfall. So, but pasabot, there is something nga mga panghitabo nga wala sukad mahitabo sa kalibutan nga nahitabo sa atong panahon. Sa tuwa pa ko dito sa Dubai, nag-ulan dito. Grabe, lunok. Muyong kag 10 minutes lang ang ulan. Pero dagko kayo ang ulan, murag pisik ka dagko. Lagi o kayo ba? O, kunya, wala man kayo, di man sila kayo prepared sa anak itong mga baha dito. Grabe baha. Throughout the world, money ang paghitabo mga igsoon. Ako pong gimonitor, kay baha man to. Ako pong gimonitor, earthquake, mao gyapon. Ang earthquake mga igsoon, murag ang malay bang rapid kayo. Talagsaon nga biya ning earthquake nga panghitabo. So in other words, niya lang ta sa panahon nga kana bang after ani is kanang di ba ingon si Kristo nga nangutana mao na ba ni ang katapusan? Unsa ito ba? Dili pa ni mao ang katapusan. Sinugdanan pa ni sa unsa? Kagul-anan. Oh, ang katapusan kung maunsa na daw
masabwag na ang may balita. So, kita mga igsoon, walay laing katawan sa tibok kalibutan nga nagdala sa true gospel. Ang akong ginin na true, dili faulty. Inaamay faulty gospel. Oh, the true gospel, walay laing kung dili kita nga mga katawan. No, ang Adventista, in general, the Seventh-day Adventist, pero within the church po karon divided kay nga naman na ako'y mga new theology, may evangelical gospel, na ay Wines of Babylon. Muna nga, pasalamat ang mga igsoon nga niya ka sa kanabang nasabtan ay nato ang kamaturan. Kasultihan ka mo, before, ako sa nang ipaulay, atong naging adlaw mga igsoon, ibisitahan ko dito sa district pastor sa Pangantukan. Dayon, ko ay maayo kay dianti ka diri pastor. Ikaw ang ikadawang pastor nga nag-visit sa mga unsay akong ikalagod sa mga. Ingon siya nga ni ko tungod kay basig na i-cleansing mo lang sa inyo. Mag-cleansing na siya. Kay naghimo siya personal ministry nga kana bang medical missionary work kay ingon siya in these last days wala na missionary for the world kundi medical missionary na. Ito okay. So, mayo, sa sige na mong istorya, naabot dahil sa conflict within the church. Dahil taas kayo ng istorya mga ito, dahil tabihan, ingon siya nga, ay ko nang maminaw ko dito, no? Kaya para kanabang ako tayo makutlok nga, base na yung nasayo po minana. Tingin ko, ang pagsusig ay importante gani siya. Eh si Pablo, nag-remind sa to Yun siya nga, susihan ninyo inyong pagtuo, kay basig ang kahayag na inyong bituan, basig kangit-ngit na. Kay pwede ba ang kahayag na himong kangit-ngit? Pwede man gani ang bunglayon na himong trigo, di ba? How much more, ang kahayag, pwede siya mahimong kangit-ngit sa tao kung nasa kahayag, o niya, nagkinabuhi siya ng kangit-ngit. Di nahimong ngit-ngit ang kahayag na iyahang ibarugan. Mga igsoon, ang pagpili sa tao, importante kayo. Muna nga ako ning titulan og one false choice. Ang uban nakadungog na ni gusto na ko ako ning ibalik din sa puerta kay wala pa ni nako i-share. So ako ning sugdan mga igsoon og kinsay naghimo aning one false choice. Dito sa Garden of Eden, tiyan ang every tree of Garden mo pa isulti sa Ginoo, ye shall not eat of every tree. Tanaw na to. Ang Ginoo nag-ingon siya, of every tree of the garden thou mayest freely eat. But ang yawa yang gibali. Ingon ang yawa. Nag-ingon ang Ginoo nga dili ko pwede mukaon sa tanan nga pagkaon. Yang gibali no? Nakabanta siya, wala. Ingon na yun ang woman, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. And the serpent said, ye shall not surely die.
Mga igsoon sa ani lang, ang duha ka gospel, the truth and error, na establish dito sa Garden of Eden. Kaya nga no? Kung sa'yo dito ba sa babae, mo pa'y hingon sa Ginoo, nga neither shall he touch it? Hingon bang Ginoo? Wala. Hingon wala. Ha? Kung duha ka dito, mabistima ko tala. Ang Ginoo mga igsoon, wala nag-ingon, nga neither shall he touch it. Ang ingon mo sa Ginoo, nga ayaw ka mong kaon. Isigurado mo, kung di ka mong kaon, di magiging po rin mo mahawiran. But ang yawa, iyang wala ang babae. Nakadumdum ko mga igsoon sa kaso ni President Iraq, na sa panahon din ito si President Iraq Estrada, katong iyang manager sa bangko, gi-interrogate sa abogado ni President Guerra. Wala namutan na dito sa subject kung dili. Ingon ang katong abogado ni Harap nga. Muinom ka guys. Remember, aning nga mga questions, mga technical questions, tama sa di question sa yawa. Come in, that is very difficult. Inom ka guys. May ganitong manager pay. President, di pa na mainom ang ice. Luwas kung siya matunaw. Ingon na po niya. Kung ikaw magsulog sa imong katunis, o sa imong unahon o sulog kung wala o ganito. Mga igsoon, mauni ang gihimo sa yawa kang im. Wala ba siya sa subject? But ang subject, ang issue nito is to eat or not to eat. Di ba? But, ang babae mga igsoon, sige wala dahil, sige wala. Ang iyang may nawala sa instruction sa Ginoo. Dili siya nakahimo ug usap sa choice. Din ang tibok kalibutan ng suffer. Ano? Ingon man ang babae, he shall not eat of it, neither shall he touch it, lest he die. Palubog sa nahitabo. Ingon ang serpent, he shall not surely die. Nahitabo. And how are we going to face the patriarchal prophets? The serpent plucked the fruit of the forbidden tree and placed it in the hands of the half-reluctant Eve. Then he reminded her of her own words that God had said, that God had forbidden them to touch it lest they die. Ikuha sa kunya di pa yung naman na si Eve nga, di ba mo ganina na kung ma-touch di mo. Masulog siya sa flex sa yawa, wala. Ingon din ni mga ito, perceiving no evil result from what she had done. E pagpagdanaw niya, wala may evil nga nakita, wala pa siya kabalong, nagpadalaan siya. Ingon ni Eve grew bolder. She took of the fruit thereof and did eat, and now, having herself transgressed, she became the great agent of Satan in working the wooing of her husband. Mauni mga igsoon ang akong titulan of one false choice. Gano? Kung masigya ta, di na kinahanglan ang yawa, gamoy manintal sa iyong istilita. Kung dili, ikaw na mismo ang gamiton sa yawa. You see? In anak kasasal mga igsoon ang yawa. So, padayon ta. The two gospel started in Eden. Ang Ginoo mingingon siya, thou shalt surely die. Ang principle ani is obey and live. Ang yawa mingingon siya, ye shall not surely die. Ang principle niya is disobey and still live. Bisag misupa ka, still nagsaad. Wala'y balaod. Wala na'y balaod kaon, but still salvation is. Mahumani ang gospel nga nahitabo nga gisulti sa yawa. So, ang nahitabo, sukada ito, hangtod sa itong panahon karon,
ang kining truth and error, naguban gini sila. Ang truth and error, mga igsoon, is kompetensya ni sila perving. Tingnan din ni mga igsoon, ang tao originally gihimos na Ginoo nga unsa? Well-balanced mind. He was perfect in his being and in harmony with God. His thoughts were pure, his aims holy. But pinaagi sa iyang paglapas, his nature became so weakened tungod sa iyang transgression that it was impossible for him in his own strength to resist the power of evil. In other words, sa panahon ang tao nahagbong sa sala, si Adan o si Eva, automatically ang tao, kita, ang kaliwat na ni Adan o Eva is very weak, nga sa atong kagalingon, dili na ta makawitis sa yawa. Dili. Nakaroon doon na dahil mindahi, gabisan pa gani ang balaod sa Diyos, dili na natulungan. Dili. Remember the two gospel. Dili. Ha? Dili. Ang tao din na siya makatuman sa balaod. Ha? Hindi na, wala'y tabang. Yes! Mauna siya ang point. In other words, ang kining-claim na to, nga matuman na to ang balaod, wala taga-claim nga matuman na to sa atong kagalingon. Pero dunay accusation na kana sila nagtuman-tuman o balaod, bisan ang balaod wala na. Di ba? Mga manimisahe ka ron. So that is the gospel of Tinyawa. Kung kana mga igsoon nga kana bang kalabutan minsulod na within the people of God, the church of God. Di ba? Nakita mo sa katong character of God nga libro nga gipakita ni Dennis Perry, nga giingon dito nga ang tao imposible nga makahimo siya og perfection of character tungod kay ang tao nga idunan. Tinuod man. But ang atong claim, mahimo nga nato na ang tao mahimo kag overcomer sa panahon ang tao uban sa tabang grasya sa Ginoo. Mao ni ang claim. Mao ni atong claim. Nakaron. Before the fall, si Adam, it is just possible for him to obey God's law. But si Adam, he failed to do this. Mao ni ang false choice niya nahimo ni Adam ug Eva. Kana bang punta ang ilahang pagtuman sayo nga kayo tungod kay in the image of God pa man sila. So sa panahon ang ilang nature na fallen, di na sila makahimog pa pagkamatarong. Di na sila mahimog pagkamatarong. Ingon din ni mga igsoon, the carnal mind is enmity against God. Punta na sa Ginoo ang carnal mind. It is not subject, dili na siya subject sa balaod sa Diyos. So then, ang conclusion na yun, they that are in the flesh cannot please God. Mga igsoon, muli yung among naisgutan, pastor na nagbisita sa kuha nito, ingon siya, God, kung si Kristo doon ay sinful flesh, makasasala siya. So, ikaw pastor, kana siya na teaching, muna siya ang itudlo sa evangelical protestant nga gikan sa Garden of Eden. Nga ang tao nga makasasala. Kunya si Kristo kay nagpakatao man, makasasala po dili. Dili, kaya ito sa Kristo. So, simple kayo ang distortion mga igsoon sa kamatuoran. No? Sa iyo lang understanding what is sin, ang tanan matulaw na ba? Apil na tanan, hasta ang overcoming, hasta ang cleansing of the sanctuary, maapil na. Kay malahi naman si Kristo kaysa tuwa. Di ba?
if the race had ceased to fall, pwede din. When Adam was driven from Eden, we should now be in a far more elevated condition, physically, mentally, and morally. Review and Herald, 1875, disulat. Pwede ko, no? If the race had ceased to fall, pwede din. If the race had ceased to fall, kasi adan o si iba na fall man. Ang iyang mga kaliwat na may nature na fallen. Kung ang iyang kaliwat, ang hisgutan diri, may undang sa pagpakasala. Ano bang wala may awat sa kang-adan o iba? Kaya ang pagpakasala, choice, individual man eh. Pwede nila. Muna nga ingon, sisiway. Kung ang tao pa lang, nag-learn pa lang sa lesson from the false choice ni Adan o ni iba, kung sa ingon niya, we should now be in a far more elevated condition, physically, mentally, and morally. Bisan og nakaka-nature nga fallen. So, mao ni ang pinaka-message ni Kristo kanang mingani siya sa kalibutan. No, iyahan lang ikinabuyan. Ginoo niya nga he ceased. Wala siya nagpadayon ba? Wala niya awat at ihingklo sa iya. So, mao ni ang pinaka-one false nga choice sa atong ginikanan. Pwede ba po ni mahimo sa tao ang one false choice? Pwede? Pwede. So, karon unsay atong i-learn sa one false choice? Tanawa, ang Ginoo ba, di, nagpasaylo ba sa sala sa tao? Nagpasaylo, iyang ipakamatyan dito sa cross. Di ba? Pero dunay wala niya gihimuan og solusyon. Sa panahon nga si Kristo namatay sa cross, dunay iyang gisolusyonan nga ang sala iyang gipataylo. Right away, ang tanang sala nga mundo sa iya nga nangay pasaylo. But dunay resulta sa sala nga nagpabilin. Ang nagpabilin mga igsoon is the consequence of sin. Ang consequence mga igsoon mo ni akong gitanaw nga kung ang tao day masipyata, ang consequence, dili na ginisingon nga mauli pa. Pareha sa consequence sa sala ni Adan o ni Eva, doon na ba'y consequence? Ipapahawa sila sa Garden of Eden. Pwede ba sila ipabalik? Dili na sila pwede ipabalik. So, ang consequence may igsoon, mo ni akong gitanaw in which bantayanan kay sa tao ang ining sayop nga atong desisyon in every day of our life. E nga naman, ang tao di ay pwede na siya cease to fall. Diba? Tanaw mo ang gihimo sa yawa from the beginning, unsa siya? The devil seen it. Gikan pa sa sinugan. Ang iyang gihimo, mawag yung pirmi ang pag-unsa. Ang pagpakasala. Muna nga, ang tumumog tuyo, ngano ang anak sa Diyos, the purpose of the Son of God, dipadala siya in order that he might destroy the works of the devil. Kung sa ang works sa yawa, kaya may nagkatilig pagpakasala, manintal, manamay, so mga yung ginabungat. Ang tuyo ni Kristo mga igsoon is to destroy the works of the devil. Yung saan niya pag-destroy? Yang dipatay ang yawa? Tingnan din whosoever is born of God doth not commit sin, for his sin remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So kinili ang doktrina nga ang tao pwede siya muundang kung iyang pilion. Muni ang doktrina ni Kristo nga iyang ditudlo sa iglesia. So, si Kristo wala siya ng experience of pardon. Kung dili, ang iyang experience is overcoming. So, si Kristo mga igsoon, iyang i-destroy ang works of the devil, pinaagi sa iyang pagkinabuhi na overcomer. Ingon din mga igsoon, ngano, why was not the death penalty? Ngano, wala man namatay si Adan o si Eva on that day? Ingon din because a ransom was found.
Kaya ang Bible niya nag-ingon nga sa adlaw nga mukhaon mo, maunsa? Mamatay. Pero nga nung wala mamatay? Because Christ iyang gibuntog ang sala, iyang gibuntog ang kamatayon, o ang kinabuhi ni Kristo. Mo diay nga sa panahon nga mutuot ang ni Kristo kanang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, ug ang saad mga igsoon everlasting life. Asa nagtugod ang everlasting life? Sa panahon nga ikaw mutuo kang Kristo. Kung dili ka mabuhi sa iya, kana nga everlasting life will continue until in heaven nga madawat nimo ang immortality nga gisaa sa Ginoo. So ang everlasting life mga igsoon nagsugod dinhi sa kalibutan. Sa panahon nga ang tao mutuo ka kang Kristo. Everlasting life na siya. Niya part ganun namatay man lagi si kay ang first death mga igsoon mao ni ang wala gikuha ni Kristo sa cross. Consequence man eh. Consequence. Mo bitaw nga importante kayo nga ang atong pagpili dili mabutang ba sa false choice. Kay kung false choice ang consequence di man kuwaon sa Ginoo. Dito lang niya kuwaon sa second coming sa glorification. So, dili mga igsoon atong masamtan nga nganong si Adan ug si Eva wala namatay because there was a ransom found. Ingon dinhi God's only begotten Son volunteered to take the sin of man upon Himself and to make an atonement for the fallen race. Muna nga ang tuyo nagpakatawad siya in order nga mabayaran ng sala. Mamatay siya. Kaya kung di siya magpakatawad, di man mamatay ang Ginoo. So di siya kabayad. Revelation 13 verse 8. Ano saan na slain? From the foundation of the world, iplano na, nga, Kristo. Mas slain ka. Di mong mabayaran. From the foundation of the world. Iplano pa ang kalibutan. Na si Kristo. Iplano nga siya maluluwas. Christ, as soon as there was sin, there was a Savior. Sa panahon mo doon ay sala, automatically na magluluwas. Gingon din ni mga igsoon, as soon as Adam sinned, at that instant, the Son of God presented Himself as surety for the human race. So nga nung ingon ani ni? Kasi Kristo ya dito na sa New Testament, but actually, manifestation na lang to dito. So wala pa ang kalibutan, ang manluluwas na anak. Wala pa gani ang sala. Wala pa nakasala. Ang manluluwas na anak. Pero, iandam siya ba? So, yung anak ang pagpangandam mga igsoon, ang bukwa sa Ginoo sa tao, tungod kay ang resulta sa sala is a plentiful nga dili ni papaon sa Ginoo dito sa cross. Ang resulta, no, wala niya kuha ang atong nature nga fallen, wala nagikuha ang mga kalisdanan sa kalibutan, ang mga kasakitan, ang tanan nga resulta sa sala, wala ni gikuha sa Ginoo. Kung dili, ang gikuha sa Ginoo is ang sala. Nga kung ang tao mga isa pasaylo-pasayloon siya right away. So, mauni ka importante mga igsoon, unsa ka importante ang ato bang pag-decide in everyday life nga dili siya bahagbong ba sa kanang muyon tataron nga siya dili. Tinanglan ang atong desisyon dili tawanon. Kung dili according sa will sa Ginoo. Kay kung dili mga igsoon, another one false choice. Ingon ini, at that instant, men accepted the temptations of Satan and did the very things God had said he should not do. Christ, the Son of God, stood between the living and the dead, saying, "Let the punishment follow me. I will stand in man's place. He shall have another chance." Na kinsa may living o kinsa dead at panahon na nga sila pa man ang duwa nga tao. Actually, si Kristo stood between the living and the dead,
Si Adan mga igsoon, gikan sa living, kung wala'y nagpatilawala, mupadulong yun sila sa pagkabalay. Muni ang nahitabo sa panahon nga ang tao nahagong sa sala. Tungod kay ang tao sa iyang kagalingon, di naman siya makahimo. No, walay tao nga makaasa sa iyang kagalingon kung pasabot nga ang tao sa iyang kagalingon, dili na siya makahimo righteousness. Ang Ginoo mga igsoon nang itagpaagi. Nga iyang i-quicken ang tao. Kung saan i-quicken? Ihabang kana bang wala na kita, no? Nawala na ta sa Ginoo. But one day, naka-decide ka nga muduol ka sa iya. Kana nga decision is not ours. It is the work of the Holy Spirit. Mo nang giingon ni Pablo nga, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein time past he walked according to the course of this world, the spirit that now worketh in the children of disobedience. In other words, ang tao nga patay sa sala, o na'y mahimo siyang pagalingon, it is God who works. Diha sa iyong kasing-kasing nga siya na quicken. Kung sa iyang himo, hingon din mga igsoon, padayon. Ang post choice Google may ba? Ayaw yung pag-islit. Tara. Among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, yun sa kanya, he quickened us together with Christ. Ingon din siya, by grace you are saved. So, unsa na yung meaning sa by grace you are saved? Kay ang tao, na disgrasya naman. But ang Ginoo yatang giluwas, he works within us. Dili work sa tao. Work sa balang espiritu within our hearts. Nga manong miduol ka niya. So kining pag-ani din sa iglesia mga iso nga gusto ta mo simba, it is not our work. It is the work of God within us. Kung ang balang espiritu mga iso, physical aspect pa, napay lawas, napay bukugog na unod. Saan niya pag-quicken na masulod siya sa itong kasing-kasing? Pwede nila. So, dili pwede nga kung balang espiritu is a physical body. Pwede na siya kung ang imong pagtulunan is iya sa tao. Walay nakakita sa balang espiritu, mga sir. Ang uban mo ingon nga, ang balang espiritu, tanaman ay bukog na ulod din. Tanaw tong salapati. So kung mangutana ko nga, kung saan kung mga sa balang espiritu, kanang salapati, tanaw na, wala ng balang espiritu. Dabi sa Day of Pentecost, kaya nakadawat man ang mga disciples sa espiritu, nga tongues of fire. Muingon ko na yung isa, dili ang walang espiritu is just like a tongue of fire. So kung ingon ani ang language mga igsoon kana bang understanding ng walang espiritu nga dunay bukog, dunay unod. Sa Lucas 24:39 ingon dito si Kristo gid mismo nga ang espiritu walay bukog, walay unod. So kung ang atong pagtuo nga ang espiritu is dunay bukog, dunay unod, si Kristo mga igsoon, dili siya makaquicken sa tao nga nahagong sa sala. Ganun man, di ba siya kasunod si mga kasing-kasing? Mauna nga, ang Biblia nag-ingon nga ang sala, batok sa balang espiritu, dili na mapasaylo in this world and in the world to come. Tungod kay that is the last aspect of the word of God nga pinagi sa espiritu ang tao. Kaya kung si Kristo lang, physical aspect siya, musulti siya, na may mga taong di mo tuo. But ang Holy Spirit, sa panahon nga iya kang i-quicken ng imong heart,
Kunya nagpabaliwala lang ka, wala na ilain ng espiritu nga mo work pa. Ha? Kung dili gingon ni Sister Ward, the second revealing of the Spirit will be less clearly discerned. So, mauni mga igsoon, ang gikwiken ta, the word of the Holy Spirit. Tingnan naman, ang tao lagi, suma sa atong gibasa, di naman yun, makaalsa siyang kagalingon. Munang, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. He quickened. Si Kristo ba po? Nag-quicken ba po siya sa balang espiritu? Sa inyo una-una. Doon ay pangutana, kanus ama nato na himog model o ihimplo si Kristo sa iyabang dako na siya o sa iyabang infancy. Nga naman yun nga si Kristo, waman yun nga nakasala, nga naman siya nature nga fallen. Nagkabalo ang yawa, nga pwede hindi makasala, iya kay gitintal. Di ba? Pero nga naman yun nga si Kristo, wala man nakasala. Because He was animated by the Spirit of His Father. Meaning, ang balang Espiritu, animate sa iyang kinabuhi. Muna nga si Kristo, nagpabiling yun siya na siya, putli. Pwede unta na siya magpakasalaran kung iyang gustohon. But in order to destroy the works of the devil, nga ang yawa maingon nga makasala lagi mo burning, Christ break it. Iyan ang i-destroy. Tungod kay mauna ang accusation sa yawa nga makasala lagi mo. Pero sige lang, kaya naman salvation yapon, even in disobedience. Di ba? Bisag mo kaon, still, you shall not surely die. Na? Tungod sa grasya mga igsoon, ang tao na usan. Disgrasya ng tao. For by grace you are saved through faith. Not of yourself, daily ni work na to. Kanang muangkon ta nga kita makasala, daily na work na to, it is the work of that Holy Spirit. Not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. You see, plano sa Ginoo. Kay nahagbong man ang tao sa pagpakasala, iyahang luwason, o kini nga tao nga iyang giluwas, kinahanglan magkinabuhi siya nga dyan. Matinuanon. Ang Bible mga igsoon is very clear. Ingon niya, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Muli ang principle mga igsoon sa Ginoo. Nga ang Ginoo mubuhat siya sa tao, but ang tao kinahanglan, kung sa gingon, kung sa nang primero, it is the work of man. Work out your own salvation. Nga naman, sa panahon ang tao, nga gikwikin sa Ginoo, iyan ang himuon ang una. Ang next is ang Ginoo, for it is God will work in you. So it is God's work in us. Nga ang tao maluwas. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So, ang pagkamatarong nga nahimo sa tao, dili na ini pagkamatarong nga iya sa tao, kundi it is the work of God in us. Ganong work ang God in us, tungod kay ang tao lagi, sa panahon nga nahagbong na siya, sa iyang kagalingon, di na niya mahimo ang pagkamatao. Muli ang consequence of sin, wala gikuha dito sa cross. Ang dahon na laya, hantod yun yung mabalik ang Ginoo. Nakagaya po ilaya na dahon. Ang tao magkasakit, hantod mabalik ang Ginoo. Doon na yung pagkasakitan. Kaya sa pagbalik sa Ginoo, kung sa ikingon ni Pablo, doon na yung sa kamisteryo nga akong isa-isay ninyo. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. During sa second coming, maunang panahon na nga usbon i-recreate sa Ginoo o unsa ang resulta sa sala.
mapabalik niya ang sa wa pa nahagbong sa salaan kalibutan ng tao. Muna nga imong nature dito lagi usbon unya sa panahon sa pagbalik ni Kristo nga kining mortal flesh, this mortal flesh will be changed into incorruptible, meaning ipabalik niya ang ato ang sinless nature. So ang fallen or sinful nature din ni kahadlukan ba ni Heidi? Ang kahadlukan na to, kung masayop ka o pagpili, o wala. Si Pablo nga igsoon, sa panahon nga iyahaning nasabtan, ingon si Pablo, ingon ni Pablo mga igsoon, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Kung sige ingon ni Pablo, nahimo siya o kunsa? Nahimo siya kanabang kusgan sa panahon na siya weak. Ini yung panuntion mga igsoon, dili ni kalibutanon, kundi spiritual niya pagka sulti ba. Ingano man, nasabta ni Pablo nga wala kuhaan ni Kristo ang imuhang infirmities. Wala nga, si Pablo sa panahon nga iyang gibati ang iyang mga infirmities, hindi ba mga kasakit sa lawas? Wala nga giingon ni Pablo, gitugot ti ini sa Ginoo. Kay sa panahon nga ako luya, walang panahon na nga akong pangayoon ang grasya sa Ginoo ug diya nga panahon ako mahimo kusgan. So si Pablo nahimo siya kusgan, dili siya kagulingon kundi tungod sa grasya sa Ginoo. Sa panahon si Pablo, iyang bation ang infirmities iyang lawas. Manang nag-ingon siya, my grace is sufficient for thee. No? Ingon ni Pablo, iyang di-quote ang isaan sa Ginoo. For my strength is made perfect in weakness. Therefore will I rather glory in my infirmities. Naman ni infirmities, Pablo. Yo, yung infirmities, ano? Perfectison, but yun eh. Kaya mas may pang nga ako pirmi, ano? Kinasabtan niya nga, wadi ni kuhaan sa Ginoo. Kaya mo din ang tumong niya tuyo, ngayon ang tao mo doon sa iya, that the power of Christ may rest upon me. Kasi tanawon sa nga saan, no, bapo kayo ang nasabta ni Pablo, no, yung design sa pagkayo, na during the time sa atong kalisdanan, mo din ang panahon na kita mahimuglikon kung kita mo doon sa Ginoo. Therefore, ingon niya, conclusion din siya, I take pleasure in infirmities. Uy! Ingon siya, mas malipay ko na siya kung naka siya sa kasakitan. Ingon man, in reproach, mas malipay siya kung nasa sa kasakitan, nasa sa kagulanan, nasa sa mga pagsulay, tungod kay nganuman. In reproach, in necessities, in persecutions, tanaw ko, mas ipili ni Pablo, nga nasa siya aning mga kahintang, in distress, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. So ang tumungog tuyo mga igsoon, yung nanong wala gikuha ni Kristo, ang resulta sa sala dito sa cross, si Pablo yung nasabtan, yung isa-isay pag-ayo. Nga mas musugod pa din siya nga naas sa kasakitan, naas siya sa kagulanan, naas siya sa nagpakinahanglan, no? In persecution, in distress, tungod kang Kristo. Ang iyang konklusyon, tungod kay kung ako anaa sa kasakitan, ingon niya, then I am strong. Ang grasya sa Diyos na sa tuwa. Muna ni tumungog tuyo, ganong wala gikuha sa Ginoo dito sa cross,
ang consequence of sin. So, wag po kayo mga igsoon, no? Ang one false choice ni Adan o ni Eva, gihimo o unsa ang negative, gihimo positive. Nga ang mga butang ang resulta nga dili maayo. Pareha pa sa katubang man born blind, nakadumdum mo sa man born blind, katubang sa John 9, nga ang mga disciples nangutana, Master, nakita mo nila ang blind nga kada adlaw tuwa dito sa kilid simbahan, sige pangayod. Ingon ang mga disciples, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Ito nakasala. Kaya pagtuo sa tao, kung doon na tayo mga kapansanan nga makita, akin ako ulit sa lang. Ako din i-consider ba, akin salani. Pero alam sa Ginoo mga igsoon, tanawan ninyo kung sa itubag ni Kristo. Ingon si Kristo, neither this man had sinned nor his parents, I don't care. But that the words of God should be manifested in this man. Kaya nga naman, iyan itong nang luwa mo si Kristo, niya gibutang sa mata, niya iyang isugo, mituo ang buta. Was to the full of Siloam, pagbalik na ulian. Kung nahimo ang ganitong issue, tungod kay ang mga Hudiyo, di man yun nila gusto i-credit si Kristo. Ang nahitabo, mga igsoon, wala nila tuwing na si Kristo ang nag-ayo. But at the end, gitawag man yun ang ginikanan, mahadlok man musulti. Kay ipalagbot man sunod sa sinaguga. So ang iyang interview, ang katong buta, ingon po na yung buta, kaingnan na biyata mo, nang nag-ayo na ko si Kristo. Ngano, gusto po nung mahimot ng disciple? Kung sa Diyos, mga Diyo, ang buta mo'y gilag-lag sa sinaguga. Sa panahon, nakita ni Kristo dito, sa gawas ang buta. Ingon din si Kristo, mutuo ba ka sa anak sa Diyos? Ingon din ang buta, mutuo, o aman siya kay ako siya. Tubuhan. Ingon din si Kristo, kining na kinistorya sa iyo. In other words, mga igsoon, ang buta, sa panahon na siya nabuta nakakita, o nakakita. Muna nga si Kristo, minsay-say dayon sa kadaganan, kay daghan man kayang naglantaw. Ingon din si Kristo, ako mianhi, aron ang mga buta makakita, ug ang makakita mga buta. Nakadungog ang mga Pharisee, ingon din ang mga Pariseo, buot ba sabton nga kami mga buta usab nga kami makakita man? Kabalo mo, sinto ba ni Kristo? Yan, karon kamo kay nagsulti, kamo makakita apan nagpabuta-buta, ang sala nagpabilin sa inyo. So, ang tao niya mga igsoon, mag-recount siya nga siya nakasala kung kita nakabalo. Kung yan nagpabaliwala. Mga igsoon, si Pablo, yung i-consider nga ang kalisdanan din sa kalibutan, dili ni sala. Ang nature nga punan dili ni sala. Mahimo kani siya sala sa panahon nga ang tao iyang kinabuhian ang iyang punan nature. Si Kristo mga igsoon nga nang wala siya nakasala, it is because, una, he was animated, ang iyang life was animated by the Spirit of his Father. Ikaduha, wala niya pilia ang pagpakasala mo na nga siya. Bisan doon sa nature nga fallen, but Christ lived a sinless life in a sinful flesh. Kung muli ang gusto ipasabot sa Ginoo, ngano ang resulta sa sala, wala niya kuha dito sa cross. Ang iyang ikuha directly is the guilt of sin. There is a mystery of God. Nga sa unang mystery, but before siya mabalik, iyang ipasabot siyang katawan, o kada na misteryo, mahimo na siya mystery of godliness. But, masabtan mga igsoon, sa di pa siya mabalik. Sama sa mystery of iniquity. Ang mystery of iniquity, there is a mystery nga nganong nakasala. Si Lucifer, kinsa may nagkutmod niya. But that mystery, nasabtan niya po
Tungod kay ang pagpakasala ay mura man ang pagpili. So atong nasabtan nga, mystery ba ka ang sala? Ganun nakasala si Lucifer sa langit? Ang tubag mga igsoon, kinsay nagtintal ni Lucifer? Iyakan pagalingon sa ato pa, ang mystery of iniquity nga nahitabo, dili na mystery, nasabtan mga pagpakasala na iyamang pagpili. Dili man ingon nga iyang ipintal iyang kagalingon, ang posible ko na iyamang ipili. So ang mystery of godliness in this last days, ingon din in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants the prophets. Ang Colossians 1:27 mga igsoon, giingon din to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ang mystery ni mga igsoon kung si Kristo musulod sa tao nga fallen diya sa kasing-kasing. Unya ang tao doon na siya response nga magkinabuhi siya nga matarong undang siya sa pagpakasala. That is the mystery understood. Ang yawa mga igsoon gusto kay niya nga wala uli nga kanabang understanding. Kay iyang gusto nga makasala, lagi mo for me, makasala. But there is a mystery mga igsoon nga masugot at madili. When Jesus comes the second time, moingunin siya, here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And that mystery pag-fulfill na sa katawan sa Ginoo na matawag niya iyang Victorious Church. Ang Victorious Church, choice today. If you want to be a member of the Victorious Church, is it a choice? Choice dili. Ang tanan is choice. Atong destruction, atong salvation, ang atong victory, ang tanan is naatanan sa tuwa. Kaya ang salvation, hihimo na sa Ginoo dito sa cross na humana iyang part. Ang ato na lang is mao ang pagdili. Ingon din mga igsoon, I am crucified with Christ. Si Pablo yan ni nasamtan. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Mystery dili. Dili na mystery. Nabibila, pinabuya naman niya. And the life, ito niya po na. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, kining flesh, tinoon ka na ang flesh, kaya wamang yapon ni Kwa, but, wala na niya kinabuhi, kung dili, ang kinabuhi na ni Kristo nga si Kristo may sulod sa iya. Ingon dito, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ano ako, nasabtan pag ay ni Pablo mga igsoon. Now, kung ang Espiritu is bukog o punod, makasulod siya sa heart ni Pablo, dili. Walay mahitabo nga unsa, overcoming. Di ba? Pwede na hindi. Kung ang balang Espiritu, kanabang tao, tulong lagi ko no, Father, Son, and Holy Spirit. Ang Espiritu is person, pag ingong person, di tao. Yes, this is the white, nag-ingon siya, there are only two beings. Kung may diferensya sa being of person, parehas dili. Parehas. Pero aning statement, hindi parehas. Abstract ang person na giving the wings is the word. Kaya bang ingon sa Bible nga, ang Espiritu sama sa hangin. Imong mabati, apan hindi mo makita. So kung physical aspect siya, makita dili. Makita, yung tao niya pagsunod sa imong matingkasin. Maghuot siya mga igsoon. Ano niya itong libasa kanina? These things have I written unto you,
that believe on the name of the Son of God, that he may know that he have eternal life. So doon na din tayo eternal life. Stephen King. Isang liyayaw doon ay kulisdanan sa kalibutan. But then, sa Ginoo is, you have eternal life. Magsagingon, here is the patience of the saints. Kinsaging na gani sa Ginoo, ang katong nahimog madaugon, katong nagpili, yung nahimog madaugon. Ingon niya, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kung saan faith ni Jesus? The faith of Jesus is that He will triumph over the powers of darkness. That He will be an overcomer. That was my last slide. So I hope atong nasabtan mga igsoon, ngano, importante kayo ang kining gitawag na choice. If ang atong pagpili is a false choice, ang resulta is magpabili ni hangtod mabalik si Kristo. Dini nagsuffer pa kayo ang tao. But in spite of that, there is a mystery nga ipasabot ni Pablo na kana ang mystery mga igsoon na likod sa panahon nga si Kristo mosulod ka nato. Ug dili na ta makinabuhi according to the sinful flesh, but according to the Spirit of God. I hope atong nasabtan ni pag-ayo mga igsoon, and it will give chance for us nga ang atong pagtuo magpabilin hangtod mobalik si Kristo. Good morning and happy Sabbath. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey. That we and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. So enter His temple with high thanksgiving. Worship the Lord and fill up this house with your voices ringing. Let them be heard, for we adore Him and lift our hearts in praise, keeping the Sabbath holy in all our days.
heaven. Hallelujah, oh hallelujah. He's our defender before the Father, in a temple made by God, not man. Behind the veil, in a place most holy. Hallelujah, oh hallelujah. Investigating, he clears the record of those redeemed by his own blood. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah, oh hallelujah. In preparation for his returning, for those who love and follow him. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary at the mercy seat in the Holy of Holies, in the Holy of Holies, with me. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary, in the sanctuary, in the sanctuary. He's blotting out my sin in the sanctuary. He seals
I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more light. And that is today, today, today until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, today, today until He comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer, for I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sound His blast, and Christ descend in glorious fire, with all the saints amassed. We'll rise with those who sleep no more to meet Him in the air. Then shall the Son of Man appear, the Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer, for I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another time.
the hour will come when descends Jerusalem. Then the dead who lived in sin will hear his voice and will rise, will rise unto the resurrection, unto the resurrection, unto the resurrection of judgment. Beautiful Zion, built above. Beautiful Zion, beautiful city that I love. Beautiful Zion, beautiful place. Beyond all dreams, beautiful heaven, home of the redeemed. Beautiful crowns that never fade. Beautiful palms before Him laid. Hallelujah, Hosanna. Beautiful robes, the righteous
to the water to be baptized. Bury me with Jesus, the crucified. Plunge me in the fountain, and may I rise with open eyes. Take me to the water to be baptized. What a joy and blessing to be baptized as a testimony of a work inside. Jesus' blood has cleansed me, and to new life He bids me rise. I've come to the water to be baptized. Take me to the water, to be baptized. Bury me with Jesus, the crucified. Plunge me in the fountain, and may